Kaya ba tayo sa tahanan ng ating Panginoon this morning? Praise the Lord. And allow me mga kapatid to relate to you the message na binigay sa atin ng Panginoon, simply entitled that God, the God that can turn water into wine. Praise the Lord. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin na kaya niyang baguhin or i-turn ang tubig sa alak. Baka po mag-pray kayo pag uwi nyo na yung tubig nyo maglasang alak, mga kapatid. But not So we read the story, na naintindihan po ba natin yung kwento? So i-breakdown natin yung nangyari din sa story and let us see kung ano yung makukuha natin sa story na to. And let us pray then, help me pray na makarating sa bawat isang mensahe ng ating Panginoon. So, John chapter 2, ito po yung kakatawag pa lang sa mga disciple. Kakatapos lang din dito mabaptize ng Panginoon sa chapter 1. And sabi ng Bible, meron daw kasalan sa Cana. Nandun daw po si Mary, ang mama ni Jesus Christ, at naimbitahan din doon si Jesus at ang mga alagad doon sa kasalan na yon. At during doon sa kasalan, ang nangyari po ay naubusan sila ng alak. Yung alak po na to ay hindi po ito yung alak na kagaya ng iniisip nyo na mga branded na mga Tanduay, Ginebra San Miguel. Hindi po ganun yung alak. Ito po ay mga alak na unfermented wine. Ibig sabihin, ito po yung mga alak na hindi nakakalasing. No, baka ma-misinterpret natin si Jesus nga, gumagawa pa ng alak eh. No, hindi po siya gumagawa ng alak. Mga kapatid, ang alak po na to is for celebration purposes. At during that time, ang wine is a symbolism of blessing, no? Pero ito ay extracted from the fruits or especially from grapes. No, hindi siya nilagyan ng yeast kasi pag nilagyan mo ng yeast ang unfermented wine, after several times magpo-produce siya or magke-create siya ng alcohol. Yun yung nakakalasing na po. So ito pong gantong alak ay hindi po siya nakakalasing, no? Don't misinterpret the word of God. At gagamitin pa natin to para i-justified na okay lang maglasing. No, hindi po okay maglasing. Because the Bible says, be ye sober. Pag sinabing sober, malinaw yung pag-iisip. No? Gising. Attentive. No? Yan. So, in this time, si Mary, according sa study, no, maaring si Mary ay isa sa mga nag-aasikaso dito sa kasal kasi meron siya ditong mga servants. At nung naubusan ng alak, sinabi kaagad ni Mary kay Jesus, sabi ni Mary, Jesus, naubusan tayo ng alak. Ang sabi ni Jesus diyan, actually yung sinabi ng Panginoon medyo nakaka-offend eh. Sa Tagalog kasi sabi niya, anong pakialam ko sa'yo? Ayun nga, pag binasa niyo po yung Tagalog, sa English, ang nakalagay po dito, woman, what have I to do with thee? Parang kumbaga sa ibang ano naman ngayon? No? Anong pakialam ko dyan kung naubusan sila ng alak? But, alam niyo ang kasunod na sinabi ni Mary? His mother said unto the servants, pagkasabi ng Panginoon, whatsoever He said unto you, do it. Yun lang sinabi ni Mary, hindi niya sinabi na, hindi niya siya nagrasyon kay Jesus Christ. No? Ang sabi niya kagad, kung anong sabihin niya, pakinggan niyo lang, gawin niyo. I remember, this is the first public miracle na ginawa ng Panginoon. So, paano nalaman ni Mary na kayang gumawa ng Panginoon ng miracle? Ibig sabihin, hindi pa man si Jesus Christ nagsisimula sa ministry, alam na ni Mary yung capability ng ating Panginoon. Alam na niya kung ano yung kayang gawin ng ating Panginoon. Sabi pa nga nila, mother knows best. No? Alam na daw ng nanay natin kung ano yung meron sa atin. Yung hindi alam ng public, alam na ng nanay natin. No? Bago pa malaman ng lahat, alam na ng nanay natin. No? Kaya, kahit maglihim kayo sa nanay nyo, alam ng nanay niyo yan. No? Alam talaga, malakas pakiramdam ng nanay. No? At during this time, alam na ni Mary kung anong kayang gawin ni Jesus Christ. So, ang sabi ng Panginoon, no, may nakita doon sa labas ng pintuan, there were set there water pots, ibig sabihin mga banga, of stone after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Nakita nila meron dong banga na 6.
At alam niyo po ba kung saan ginagamit yung banga na yon? Sabi dito, after the purifying of the Jews. Kasi bago sila pumasok ng bahay, na-discuss natin to before with Pastor Arnel, nung ating foot washing, bago sila pumasok ng bahay, hinuhugasan po ang kanilang mga paa at kamay. Ibig sabihin, dun sa banga, dun sila naghugas. No? Ang sarap ng wine, mga kapatid. No? Yung nakalagay doon na mga banga, doon sila naghugas ng paa at kamay. Because sabi dito, after the purifying of the Jews, yung kasi yung custom nila during that time. Pagpapasok kayo ng isang bahay, hugasan mo na yung kamay, hugasan ng paa. So sabi ng Panginoon, may tubig pa. Punuin nyo ng tubig. No? Pinuno nila ng tubig. And ang tingin ng mga tao doon sa banga na yon ay madumi. Ang tingin nila doon ay hugasan, despise, at yung mga banga usually gawa lang yun sa clay. Normal lang yun. Pero ginamit ng Panginoon, nilagyan ng tubig, naging wine, at nung natikman ng mga taong wine, sobrang sarap. Praise the Lord. So ano pong ibig sabihin? Kahit gaano tayo kadumi, kahit gaano tayo ka-despise, kahit gaano tayo kasira, pero pag hinarap tayo sa ating Panginoon, God can use you, at pag natikman ka ng ibang tao, praise the Lord, ay masarap, mga kapatid. Ibig sabihin nun, pag nalaman nila, natikman nila yung pagbabago na ginawa ng Panginoon sa buhay mo, sabi ng Bible, ito yung pinakamasarap na wine na nainom ko sa aking buhay. Praise the Lord. So naniniwala ba tayo that our God is the God that can turn water into wine today? Praise the Lord. Niwala ba tayo we are serving the God of changes? Hallelujah. Na ang ating Panginoon kaya tayong baguhin kahit gaano pa kahirap sa paningin ng tao tayong baguhin. So alam nyo mga kapatid, ang tao ay takot sa pagbabago. No? Takot po tayo magbago. Kasi pag nagbabago, nag-a-adjust po ulit tayo, panibagong adjustments. Minsan nga, pero gusto natin may pagbabago, pero pagkasali tayo dun sa babaguhin, ayaw natin. Ayan yung simple na talagang ugali natin mga tao. Kasi napakahirap baguhin ang bagay na nakasanayan na po natin. Tama? Nakasanayan na natin, tapos babaguhin pa. Ang hirap po talaga ng pagbabago, lalo na po sa church. But we are thanking God, no, na meron po tayong mga leaders in the church na lagi nag-i-introduce ng mga bagong programs. Lagi tayo may mga pagbabago. At nag-a-adjust po tayo based dun sa mga pagbabago na yun. And let me tell you na kapag ang pagbabago po ay galing po sa ating Panginoon, maganda po yung pagbabago. Kapag nagbabago yung buhay natin dahil po sa Panginoon, napakagandang pagbabago po. Na ibig sabihin, before, just for example, ang ating pong oras, nung tinawag tayo ng Panginoon, nung wala pa tayo sa Panginoon, hawak natin yung ating oras. 24 hours a day, 24/7 a week. Pero nung tinawag na tayo ng Diyos, nagbago yung oras natin. Meron na tayong service from 8 a.m. to 12 midnight na. 12 afternoon. Ayan. Tapos, meron na tayong prayer meeting. Kasama po ba ang prayer meeting sa schedule po natin, mga kapatid? Praise the Lord. Or may mga schedule po tayo. Yung ladies and men's natin, may schedule po sila ng prayer meeting every first Friday of the month. At yung church, meron din prayer meeting every Wednesday. So kasama po ba sa pagbabago natin yung ating schedule? Praise the Lord. Minsan, mag-a-adjust tayo ng malaki kasi from doing nothing on Sunday, kailangan natin gumising na maaga kasi pupunta tayo sa church. So hindi lamang yon, meron pa tayong ina-attenda na mga Bible studies. Nag-handle din tayo ng mga Bible studies. Yung ilan sa atin, may mga Bible studies sa Pantay. May cell group po sa Santo Tomas. Meron pong outreaches din po sa Malbar. At meron din pong outreaches sa Lipa. At mahirap po minsan sumabay na ang oras ko ay limitado. Nag-aaral pa ako, nagtatrabaho, pero kailangan kong gawin yung para sa Panginoon. Willing po ba tayong unahin ang para sa Panginoon sa ating pong buhay? Praise God. Praise the Lord. So, hindi lamang po sa oras nagbabago ang ating buhay, maging sa ating pag-uugali, maging sa ating pananamit. Nagbago po ba ang ating pananamit, mga kapatid? No? Baka po nagsushort pa rin yung ilan sa atin at komportable kahit magpunta tayo kung saan, pinapakita natin yung hindi magandang bahagi ng ating katawan. No? Kung wala nga daw pong ipagmamalaki, wag na lang. No po? Kasi kung marami tayong mga peklat at pinagkamutan, no?
So, mas maganda sabi ng Bible is magsuot tayo ng naaayon. No? Wala po nakalagay sa Bible na bawal mag-short. Wala po ba? Meron daw po. No? Lahat daw po ng naka-short na lumalapit sa Diyos ay makasalanan. Alam niyo po ba yung verse na yun? No, Romans chapter 3 verse 23, For all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat daw po na makasalanan ay lumalapit naka-short. Praise God. No? So may verse nga daw po yan. Kaya pag may nagtanong, anong verse na bawal mag-short, ayun po, Romans 3:23. Praise God. No? And ang daming binago sa atin ng ating Panginoon at kailangan natin makasabay sa pagbabago na yon. Dahil kung hindi po natin babaguhin, sayang. There is a story na lagi nating sinishare pag tayo nagba-Bible study. Merong isang pulube na inampun siya ng hari. Inampun siya ng hari. Anak na ba siya ng hari? Hindi pa. Inampun na siya ng hari. Anak na ba siya ng hari o hindi pa? Anak na. Inampun na eh. Anong tawag mo pa rin doon? Pag inampun mo, ang tawag mo sa anak mo, pulube. Diba? Pag inampun na po tayo ng hari, ang tawag na po sa atin, mga anak ng hari. Pero, pag nasa loob na tayo ng kaharian, tuturuan po tayo ng hari or ng mga kawal kung paano mamuhay sa loob ng kaharian. Bibigyan kanya ng damit na pangkaharian, tuturuan kanya magsalita na pangkaharian. Kung nanonood rin kayo, kung minsan mga England type na movie, pati yung pagkain specific. 'Di ba? Pati yung paggamit ng kubyertos. Tuturuan din kung paano kumain sa loob ng kaharian, ano yung gawain sa loob ng kaharian. So, kahit dati tayong pulubi, pero inampun na tayo ng hari, unti-unti po tayong tinuturuan kung ano yung gawain sa loob ng kaharian ng Diyos. Amen? Praise the Lord. At may mga tao nagsasabi, no, narinig na rin natin to, na hindi na ako magbabago, pinanganak na akong ganito. Nakarinig na po ba kayo ng mga ganun? No, there are people that they feel even though they are boy, they feel that they are girl. Yan. And there are girls na ang feeling nila they are boy. Sabi nila, nung pinanganak ako, ganito na ako. But let me tell you, the Bible says, you must be born again. No? Kung pinanganak ka na ganyan, papanganak ka muli. And when you are born again, you will be boy again. Sabi nga nila, no? Ayan. No, kapag na-born again ka, magiging boy ka ulit, no? You will be girl again, no? Ibabalik ka ng Panginoon kung ano ang tama sa'yo. That is important because changes is eminent. Hindi po napipigilan ng pagbabago. In our words, only one thing is sure. That is changes. No? Kapag hindi po tayo nagbago, mapapag-iwanan po tayo ng panahon. Ayan. Kaya di ba nung ang gobyerno ay nagbigay ng GCash sa bawat pamilya, kahit yung mga magulang na walang cellphone, natuto mag-GCash, kasi sa GCash pinadala yung ano ng gobyerno, yung ayuda ng gobyerno. So lahat ng hindi marunong mag-GCash, ngayon may GCash na lahat, no? Kahit nasa bundok may GCash. Kasi kung wala silang GCash, wala silang ayuda na matatanggap. So it is very important na ang pagbabago natin sa Panginoon ay tuloy-tuloy. Amen? At natutuwa tayo na every time we are going to church, binabago po tayo ng Panginoon, pinuputol ng Panginoon yung hindi nararapat, at nilalagay ng Panginoon yung nararapat sa ating buhay. Hindi pa po tayo perfect, ni isa sa atin. Kaya tayo po ay patuloy nagbabago sa harap ng ating Diyos. Praise the Lord. And in the story, let us continue. Ang sabi ng Panginoon, punuin nyo ng tubig ang tapayan. At pinuno nila ng tubig at dinala nila sa mga tao. So God, pagbabaguhin tayo ng ating Panginoon, kailangan niya tayong punuin ng tubig, which is His Spirit. So it is impossible for a person to change without the Spirit of God. Kaya nating maging mabuting tao, pwede naman kahit sino maging mabuting tao, tama po? No? Kahit sa labas, maraming mabuting tao. Pero, sabi nga, ang kaaway naman ng dyablo, hindi naman yung pagiging mabuting tao. Yung faith mo daw sa Diyos. Yun yung kalaban niya. Kasi kahit sabihin na ikaw ang pinakamabuting tao, pero wala kang faith sa ating Panginoon, is still useless. So, feel
the water pots with water, meaning to say, fill that person with my spirit. At kapag na-fill ng Panginoon ang ating buhay ng kanyang spirito, babaguhin niya tayo from the inside. And the enemy will try, possible, to convince you na walang nagbago sa'yo. Ganyan pa rin ang itsura mo, banga ka pa rin. Pero sabihin mo sa kaaway na binabago ako ng Panginoon mula sa aking kalooban, mula sa aking puso, no? Hanggang papalabas sa aking buhay. And God will first transform our heart before niya i-transform ang ibang bagay sa atin. No? There are Christians probably na we can imitate the looks, but not the attitude. No? We can imitate the looks, but not the characteristics. Kasi marami din namang tao nagdadamit na kagaya natin. No? Pero hindi sila possible, hindi lahat naglilingkod sa ating Panginoon. So, it is important once again, na mula sa loob natin makita ang pagbabago. Makita ng bawat isa na binago tayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. And he said unto them, draw out now and bear unto the governor of the peace, and there bear it. And when the ruler of the peace had tasted the water that was made wine, he knew not whence it was, but the servants which drew the water knew. No, hindi niya alam kung ano yung kanyang nainom, pero alam ng mga servants kung ano ito. The governor of the peace called the bridegroom, sabi niya dun sa kinasal, and said unto him, every man at the beginning that set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse, but thou hast kept the good wine until now. No? Sabi niya, bakit ganon, kakaiba? Patapos na yung ceremony, ngayon lang nilabas yung magandang alak. Kadalasan daw, ang isang maayos at magandang alak nilalabas sa una. Para daw pagka nakainom na, nalasa mo na yung masarap na alak, ang mga kasunod daw na alak, mga hindi na magaganda. Pero bakit ang ginawa mo sa huli mo nilagay ang mabuting alak? No? So, and said unto him, every man, ayun, then that is yours, thou hast kept the good wine until now. No? Inipon mo ang good wine until now. Praise God. This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee and manifested forth His glory, and His disciples believed on Him. At nung nakita nila ang unang miracle na ginawa ni Jesus Christ, sabi ng Bible, ginlorify nila ang Panginoon at naniwala sila sa ating Panginoon. Pwede po ba nating palakpakan, panandalian ng ating Panginoon? Praise the Lord. Gusto po ba natin, mga kapatid, na gamitin tayo ng Panginoon for miracle? Amen. Praise the Lord. I am also excited, no? This message very simple. Gustong ipakita sa atin ng Panginoon, regardless of what kind of water pot you are, kaya kang baguhin at gamitin ng ating Panginoon. No, we are from different backgrounds, from different places. Iba-iba tayo ng kinalakihan. But regardless, kung saan ka lumaki, kung ano man ang iyong nakaraan, pwede kang gamitin at pwede kang baguhin ng atin pong Panginoon. At alam niyo po ba, during these miracles, actually magaling daw po si Apostle John magsulat ng kanyang gospel book. Kasi napaka-detailed, nadala kanya dun sa eksena nung miracle. Nung pagsabi nila na walang alak, ang una nilang makikita na mga lagayan o tapayan, yung mga nasa labas ng pintuan. And there are also customs, kagaya ng costumbre na meron sa Pilipinas, na yung mga magagandang plato at kutsara, yung mga magagandang gamit, nakatabi. No, nilalabas lamang kapag may pistahan daw, sabi nila. Pagka may event. No? At yung mga normal lang na nakalabas na mga gamit, ayun yung mga mapapangit, yung medyo gusgusin na, pero ginagamit pa rin, di ba? So, this time, hindi ito talaga yung lagayan ng alak. Hugasan ng paa, na nakita ng Panginoon, punuin nyo yan ng tubig. Iyon yung pinakapangit na nalagayan that time, pero yun ang gustong gamitin ng Panginoon. Alam nyo kung bakit? Kasi yun yung available that time. Praise the Lord. Ayun yung available para sa miracle ng Diyos.
At pag ang Panginoon ay gagawa ng miracle, hindi rin siya nakadepende sa ganda, sa laki, sa kintab, kundi nakadepende rin siya sa availability. Praise the Lord. Kagaya na na-preach last week. Now, are you available for the miracle of God? Praise the Lord. Can we clap our hands to the Lord? Praise God, no? 3 bagay lang ang gusto sa atin ng Panginoon na gawin in this message. Ano? Number 1 is to present yourself. Kagaya ng meron doon sa tapayan. Meaning to say, kailangan available ka kapag nangailangan ng Panginoon ng miracle. So it is impossible to have miracles kung hindi rin tayo available that time. So kahit feeling mo madumi ka, sira ka, kahit hindi ka kapansin-pansin, but you are available, God can still use you. Praise the Lord. And number 2 is you need to fill the water pots with Christ. Punuin ka ng tubig. Punuin mo ang tubig with Jesus Christ. Empty yourselves from the world and you need to fill yourselves with Jesus Christ. No? Ayun ang pinakamasarap. The reason kung bakit nagbago yung lasa ng tubig ay hindi dahil sa tubig, hindi rin dahil sa banga, ayun ay dahil kung sino yung kumilos doon sa sitwasyon na yun. Dahil si Jesus Christ yung kumilos sa sitwasyon na yun, nagbago ang lahat. No? And don't try to do the ministry by your own selves, by your own selves, by your own power and your own talent. Without God, we are nothing. No? Remember mga kapatid, without God, we are nothing. Praise the Lord. And for the last, na gustong gawin, ipagawa sa atin ng Panginoon, allow na yung wine or yung tubig na tinurn ng Panginoon into wine ay matikman ng ibang tao. Kailangan nilang matikman yung wine or yung pagbabago na ginawa sa atin ng Diyos. Hindi lang itatabi, pagkatapos ng miracle, itatabi ka na. At hindi malalaman ng tao na ikaw ay binago ng Diyos. Naniniwala po ba tayo ang bawat isa sa atin binago ng ating Panginoon? Praise the Lord. At naniniwala ba tayo na yung testimonies na meron sa atin ay kaya rin po magbago ng buhay ng ibang tao? Praise God. At nung natikman nila itong wine na to, sila ay nag-enjoy, sila ay natuwa. Sabi nila, ang sarap ng wine. No, marahil, baka kinukubli natin yung lasa natin sa sanlibutan, pero pag nakita nila, natikman nila, iba pala talaga ang tunay na Kristiyano na puspos ng Espiritu ng Diyos. Praise the Lord. No, at probably there are many people that will wonder, posible pala yun. May ganun palang uri ng tao. May ganun palang uri ng character. May ganun palang tao talaga na faithful and dedicated. Matatagpuan lamang yon sa bahay ng Panginoon. No, praise God. At sa mga tao ng ating Diyos. So God changes us once again from the inside. No? Empty the vessel and God will make it full. Kasi kapag ang isang lagayan ay puno na, hindi na pwedeng lagyan ng Diyos. Pag puno ka na ng sanlibutan, hindi ka na pwedeng lagyan ng Panginoon ng bago. You have to empty yourself. And you don't need to hide it and allow people to see and taste it. Praise God. And this is the meat of the message, I think. This is, once again, the first miracle of Jesus Christ. Tama po ba? And the first miracle of Jesus Christ is not healing. It is not walking sa tubig, hindi yung paglalakad sa tubig. The first miracle na ginawa ni Jesus ay hindi rin po bumuhay ng patay, magpatayo ng lumpo. But the first miracle of Jesus is about transformation. Amen? Transformation is the first miracle na kailangan ng bawat isa sa atin. I believe, mga kapatid. So, praise the Lord. Can we clap our hands for the meantime sa ating Panginoon? Amen. Praise the Lord. Come on. Praise God. It means, hallelujah, kahit ikaw na ang pinaka-healthy na tao, pero hindi nag-transform ang iyong buhay, nonsense. Kahit ikaw may pinakamalakas, kahit kaya mong buhatin ang hindi nabubuhat ng iba, pero hindi nagbago ang puso mo, hindi nagbago ang pananaw mo, hindi nagbago ang laman ng iyong kalooban, ay nonsense pa rin. That's why in-emphasize ng ating Panginoon, the first miracle na pinakakailangan ng tao is not healing but transformation.
Because we can read in our Bible, maraming pinagaling ang Panginoon pero hindi lahat naglingkod. Maraming pinatayo ang Panginoon na pilay pero hindi lahat sumunod sa Kanya. 5,000 ang nakakita ng Kanyang miracles. Sobrang daming tao nakasaksi ng ginawa ng Panginoon. Pero in the day of Pentecost, 120 lang yun na natili at nakareceive ng Holy Ghost. Kahit gaano pa kaganda ngayong testimony at karanasan, kung hindi tayo nag-transform sa harap ng Diyos, wala din po. Kahit meron tayong testimony, sumalagman tayo ng bala, no? Tumalon tayo sa building, hindi tayo namatay, pero yung kalooban natin hindi nag-transform sa harap ng Diyos, wala din po. Because God can heal anybody, but it doesn't mean that God heals you is that God saves you. Magkaiba po ang healing at salvation ng ating Panginoon. Marami tayong pinagpe-pray, gumaling, pero hindi sila naglingkod sa ating Panginoon. Amen? That's why the first and foremost or the most important miracle na dapat mangyari sa tao ay mag-transform siya sa harap ng ating Panginoon. Praise the Lord. This is the first miracle of the Lord na kailangan din po mangyari sa bawat isa sa atin. Amen? Transformation is much better than healing because transformation is the greatest miracle na pwede mangyari sa isang tao. And I believe, no, meron man sa atin, minsan meron tayong karamdaman, sakit. Naglilingkod tayo sa Diyos, pero may mga sakit tayong nararamdaman sa ating katawan. May iba sa atin, hindi ko po nababanggitin, pero marami tayong nararamdaman na sakit sa ating katawan. Ayan. Kahit ako po, mga kapatid, nung tumaba po ako, bumigat, nahirapan po ako sa aking paglalakad. So actually, naglalakad pa rin naman ako, pero alam nyo na hindi na proportion yung bigat nyo dun sa kayang buhatin ng inyong katawan. Naramdaman ko din po yun. No, akin din po ang katawan ay, na-feel ko, I think hindi ako nagpapa-hospital, self-diagnose, mataas ang aking sugar. Kasi pag umupo ako ng 5 seconds na wala akong iniisip na active at wala akong ginagawa na active, yung katawan ko ay nagko-comment sa akin na umidlip ha. Yan na. Aware pa din, umidlip lang. So ibig sabihin, feeling ko mataas po sugar ko kahit hindi ako nagpapa-check up. Pero kahit may mga ganun tayong nararamdaman, pero naglilingkod tayo sa ating Panginoon at binago tayo ng Diyos from the inside, I believe that is still better than being healed and without God in your life. Amen? But I don't say, mga kapatid, I'm not saying that God cannot heal us. I'm not saying that God cannot heal us. God will. But God's healing is always with a purpose. Kung walang purpose, hindi po gagawin ng Diyos. Pero kung may purpose, gagawin ng ating Panginoon. Amen? Probably, may ilan sa atin na para matawagin siya ng Diyos, kailangan magkasakit muna. Dahil kung hindi ka magkakasakit, hindi ka lalapit sa ating Panginoon. Na wag na po nating antayin, Kung ayaw po nating maglingkod sa ating Panginoon, kung ayaw po nating magseryoso sa ating Panginoon, wag nating antayin na tayo po ay magkasakit muna bago tayo magseryoso sa harap ng ating Diyos. Bagkus maglingkod na po tayo, even wala pa po tayong karamdaman. Praise God. That's why, for me, it is more important na ang buhay natin ay naglilingkod sa Diyos, hallelujah, than any other miracles. Alam niyo po ba ang kaibahan ng mga Hudyo at ng mga Gentiles? Sabi ni Apostle Paul, ang mga Hudyo daw po ay lagi naghahanap ng signs, lagi naghahanap ng mga tanda, lagi naghahanap ng miracles. Ang Gentiles, kailangan lang nila reasons. Mapapalingkod mo daw ang Gentiles, reasons lang, knowledge. Pero ang Hudyo, hindi daw sila naglilingkod hanggat walang miracle. Kaya ang hirap talaga makonvert ng Jews. That's why there are people that are asking bakit sobrang daming ginawa ng Panginoon in the Old Testament. It's because hindi mo sila mapaniwala kung walang miracles. Pero ang Gentiles daw, naniniwala tayo, even though in-explain lang sa atin ng Panginoon, buong puso na natin binibigay ang buhay natin. Kaya kung minsan magtataka tayo, bakit hindi na umuulan ng apoy, hindi na nahahati ang ilog, it's because maglilingkod ka na sa Panginoon, I'm sure, kahit hindi mo makita ang hilog mahati. Kasi naglingkod nga tayo sa Panginoon, wala tayong nakita na kumulog na kulay pula, bumaba na anghel, naglingkod tayo sa ating Panginoon. No? So that's the difference between the Gentiles and the Jews. No, in this last time, dito sa ating panahon, I believe
ang isang prayer ko din mga kapatid, no, ay nawa dumating ang Panginoon na kapag siya'y bumaba, ginagawa ko yung aking calling. Pag dumating ang Panginoon, nawa pag bumaba siya, ang ginagampanan ko sa aking buhay ay yung calling ko at hindi ibang bagay. Naglilingkod ako sa Panginoon at hindi ibang bagay. So these past few days, I've been reminded by God, I really was worried about tomorrow. Sobrang nag-aalala ako kung anong mangyayari sa kinabukasan. Inaalala ko lahat, anong mangyayari sa kinabukasan. Siguro kahit mga 15 years, 20 years from now, iniisip nyo na rin. Amen? Nag-aalala na kayo sa mangyayari. And actually, we don't have control on it. Kung ano man ang mangyayari bukas, isang araw, at sa hinaharap. And God reminds me, bakit ka masyado nag-aalala sa mga bagay na mangyayari sa kinabukasan? Ang alalahanin mo ay kung paano mo ko mapapaglingkuran sa kasalukuyan. Kasi pag inuna natin ang ating Panginoon, God will fill our hearts with joy and peace. And I believe, hindi ka rin pababayaan ng ating Panginoon in the future. Praise God. And what we really need right now is more than just a miracle, more than just a healing, but a transformation of heart. Because the God that we're serving is the God of transformation and changes. Praise the Lord. Hallelujah. So today, praise God, allow me to reiterate to you, sa harap ng bawat isa sa atin, that what we need to do today, tatlong bagay lang. We need to present ourselves in the Lord. We need to fill ourselves with Christ, and we need to share what God has given to us. Praise God. At kung ilan sa atin binago na ng Panginoon, marami sa atin binago na ng Panginoon ng ating buhay, i-share po natin sa iba kung paano tayo binago ng ating Panginoon. Now, there is no more powerful story than a personal testimony na masishare natin sa ibang kapwa natin. Praise the Lord. So today, if you want God to use you, if you want God to do miracles in your life, if you want God, hallelujah, na tumawag pa ng ibang tao, God is inviting us. If you want to be transformed, sa mga bisita po natin, sa lahat ng gustong matransform ng ating Panginoon, tinatawag po tayo ng ating Panginoon. And what we need to do is just to present ourselves sa harap ng ating Panginoon. And let us allow God to turn probably this corrupt heart into a godly heart. Let us just allow God, because I don't want to live tomorrow, mga kapatid, is still the same. No? I don't want my commitment is still the same tomorrow. Paglakad mo, pag-alis mo ng church, ganun pa rin ang commitment natin sa harap ng ating Panginoon. But I believe God can change it. In a good way, mga kapatid. And your encourage and your motivation ay hindi lang dahil sa guilt, kundi dahil binago ka ng Panginoon truly, at alam mo, pagkagising mo bukas, ibang tao ka na, or kahit mamaya after ng service, iba ka na, prayer na yung priority mo, Word of God na yung priority mo, Diyos na yung priority mo. But what we need to do today, hallelujah, praise God, ay i-present natin ang ating sarili sa harap ng ating Panginoon, and let us allow God to do the miracles in our lives. Let us allow God to change our hearts today. I'm not saying we have bad heart, but what I'm saying probably is our commitment is low. Nakontento na tayo, mga kapatid, kung minsan, hallelujah, sa mga paglilingkod natin, kung minsan na present naman ako, nakaka-attend naman ako, but the question is, the commitment inside, is our goal, mag-glorify natin ating Panginoon, hallelujah, at malaman ng lahat ng tao, probably sa paligid natin, kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Praise God. So today, I am inviting everyone, let us answer the call of God. God is looking for a vessel. God is looking for somebody that is willing to present themselves sa harap ng ating Panginoon, and let God do the works, and let God change you, and God, hallelujah, transform your lives. Hallelujah. Let us all stand in this place. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Can we clap our hands before we worship the Lord? Amen.
And I am excited kung ano ang kayang gawin ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. I am excited. No, I am praying that God will show you what will happen if you will commit your life sa Panginoon. I am praying that the Lord will show you through worship ano yung mga pwedeng mangyari. Kung paano ka gagamitin ng Diyos. Kung isurrender mo yung buhay mo sa Kanya. I-allow mo ipagamit sa Panginoon. Huwag ka matakot, kapatid, na maglingkod sa ating Panginoon. Huwag ka matakot, kapatid, na ibigay ang buhay mo sa ating Panginoon. You are in a good hand kapag sa Panginoon mo siya sinurrender. So right now, once again, God is inviting us to